Dalian mong tumakbo. Ayaw tayong tigilan ang kaswang na yan. Anong gagawin natin? Kawawa naman ang ating anak kung pati siya'y makakain ng mga aswang. Ayun, di natin siya iwanan. Sa simbahan, mas ligtas siya roon. Eh di naman makakapasok doon ang mga aswang. Ilagay mo sa ating anak ang kwintaseto na may pentat ng diwata na si Maria Makiling. Bakit iiwanan mo sa kanyang kwintas? Kailangan mong birtod niyan, lalo na ngayon hinahabol tayo ng mga aswang. Mas kailangan niya ng anak natin. Yan ang magpapatunay ng kanyang pagkatao pagdating ng tamang panahon. Hintayin mo ako dito. Iiwanan ko sa loob ng simbahan ng ating anak. Kahit mapatay tayo ng mga aswang, may pagkakataon siyang mabuhay. Dalian mo, kailangan na natin makalis dito. Baka malaman pa nila, dito natin sa simbahan iniwan ang ating anak. Tsak mapapahamak din ang bata, ha? Anak, iiwanan na kita dito. Masakit ito sa amin ninyong ama, pero mas ligtas kayo dito. Paalam, mahal kong anak. Dalian mo. Ayun na mga aswang, umalis na tayo dito. Sa akala niyo ba makakalayo kayo? Hindi kayo makakatakas! Salakayin niyo sila! Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan! Layuan niyo kami! Wag! Ang ikalimang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Pero paano kung ang papatayin mo ay mga nilalang ng kadiliman na kung patuloy na mabubuhay ay marami pang inosenteng tao ang mabibiktima? Ganyan po ang naitanong ko sa sarili ko. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isa po akong alagad ng simbahan dito sa isang bayan sa Capiz. Nakadestino sa malaking simbahan. Tawagin mo na lang akong Aldrin, Madam Venus. Nung marinig ko ang aking sakristan na nakikinig ng isang kwento sa inyong serye, ay naengganyo din ako na makinig. Habang ako ay nakikinig ng karanasan ng ating mga kababayan, ay muli kong naalala ang aking naging karanasan noong ako ay 27 anyos pa lamang na nangyari dito rin sa aming bayan sa Capiz. Kaya naisipan ko na i-share din ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Kaya ngayong araw ng linggo, pagkatapos ng aking misa, Agosto 24, taong 2025, at alas 11 ng umaga nang simulan kong isulat ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang. Pero naniniwala ba kayo na kahit ang mga aswang ay naglalaban-laban sa magkakaibang dahilan? Narinig niyo na ba ang kwento ng lihim na anak ng aswang at kumadrona sa Capiz? Mga giliw kong tagapakinig, samahan niyo ako mula simula hanggang dulo at isi-share ko sa inyo ang kwentong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo din, Father Aldrin. Batiin niyo ng kapayapaan ng bawat isa. Peace be with you, Loretta. Peace be with you din, Sheila. Maupo tayong lahat at pakinggan ninyo ang ating leksyon ngayon. Ang ikalimang utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Ipinagbabawal ng Diyos ang pagpatay kasama na rin ang pananakit o paggawa ng masamang bagay sa iba. Dapat nating pahalagahan ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, siya lang din ang may karapatang bumawi nito. Tahimik ang lahat habang nakikinig sa aking pagsisermon. Napansin ko ang matamis na ngiti ni Sheila habang nakatingin sa akin. Ewan ko, pero parang kakaiba ang kanyang mga ngiti. Si Loretta naman ay pagpupungay ng mga mata at sinasabayan pa kasi niya ang pagkindat, kaya bahagya akong natitingilan kapag napapatingin sa kanilang dalawa. Napapatawa na lang ako kapag ganun ang ginagawa nila. Magkababata kasi kaming tatlo, kaya tinuturing na namin matalik na kaibigan ng bawat isa. Kaya nang matapos ko ang aking misa at mag-uwian ng mga tao, ay kaagad nilapit sa akin sina Loretta at Sheila. Ang galing mo talaga mag-sermon, Aldrin. Ibang-iba ka na talaga ngayon. Kahit anong gawin ko, tuloy-tuloy ka lang. Oo nga, bagay na bagay din sa iyong suot mong abitang. Kagalang-galang ka na talaga. Payakap nga. Uy, ano ba kayong dalawa?
Huwag niyong kalilimutan na pari na ako ngayon. Kapag marami tayong kaharap, Father Aldrin ang itatawag niyo sa akin. Oo, alam namin yun. Tayo lang naman tatlong narito. Huwag mo rin kakalimutan na kami ang mga matarik mong kaibigan. Walang magbabago rin. Ang nagbago lang yung naging pari ka. Napakagaya mo talaga. Sumira ka sa pangako sa amin ni Sheila. Pangako? May pangako ba ako sa inyo na sinira ko? Meron. Sinabi mo na kapag malalaki na tayo, isa sa amin ang liligawan mo't pakakasalan. Pero heto ka ngayon, isa ka ng kagalang-galang na Padre Aldrin. Mabuti na rin ang ganito para hindi nasira ang pagkakaibigan nating tatlo. Kahit anong oras, pwede tayong magsama-sama sa mga lakaran, lalo na sa pagmimisyon. Ganun na nga ang mangyayari, pari ka ni. Pero kung magbagong isip mo, naghihintay lang kami ni Sheila. Oo nga naman, kahit sino piliin mo sa aming dalawa, okay lang sa amin. Pwede rin naman na kaming dalawa na. Uy, pwede ba itigil niyo na mga kalukuhan niyo? Gawain niyo ng jablo. Sa sinabi kong yon ay nagtawanan na lang kaming tatlo. Naputol ang aming pag-uusap nang dumating si Aling Emma. Kilalang kumadrona sa aming lugar. Kagaya ng dati ay may dala naman siyang isang basket na prutas at mga pagkain siya ang nagluto. Pagpasok pa lang niya sa simbahan ay nakangiti na siya. Nang matanaw niya kami ni Loretta at Sheila ay kaagad siyang lumapit. Inabot niya sa akin ang basket na dala niya. Father Aldrin, nagdala ho ulit ako ng pagkain niyo ni Padre Badong. Pakisali na lamang po sa ibang lalagyan at kukunin ko ang basket para may mapaglagyan ako bukas. Nako, maraming salamat po Aling Emma. Malaking tulong ang mga prutas at pagkain dinadala niyo para gumaling at lumakas si Father Badong. Oo nga po eh. Sana'y makabawi pa siya. May awa po ang Diyos. Gagaling pa si Father Badong. Siya nga pala. Bakit hindi ko nakikita na nagsisimba ang iyong asawa at anak na si Raymond? Niyayaya ko nga sila eh, kaya lang ayaw nila. Pero hayaan niyo at minsan ay magsisimba din sila. Sige po. Mabuti po yung kahit mabigat ang sitwasyon sa ating lugar, ay makakarinig pa rin tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi ba tama ako, Sheila? Oo naman, Father. Siguro nahihiyalan sila ng Romy at saka si Raymond. Mabuti naman at mula ng mga bata pa kayo hanggang ngayon, hindi kayo nagbabago para kay Father Aldrin. Sheila, Loretta. Katulad niyo lang din kami, Aling Emma. Hindi rin kayo nagbabago mula noon hanggang ngayon. Oo nga po, Aling Emma. Lahat tayo palagi nakasuporta kay Father Aldrin. Kaya naman ay pinagpapasalamat ko ng marami sa Diyos sa mga bagay na yun. Kasi binigyan niya ako ng mga taong kagaya niyo. Kaya palagi kayong mag-iingat Huwag nang lalabas ng bahay kapag gabi. Alam niyo naman ang panahon natin. Mula noon hanggang ngayon patuloy na naghahasik ng lagim ang mga aswang. Totoo ang sinabi mo. Yung kapitbahay namin buntis, pinag-agawan ng 2 aswang. Paano pinag-agawan, Sheila? Ayon sa kwento nila, nag-away yung 2 aswang sa harapan ng bahay nila. Nang mapatay ang isang aswang, umalis din yung nanalong aswang. Siguro naisip niya na nabulabog ng mga tao sa bahay kaya tumakas na siya. Nanganak na yung sinasabi mo, Sheila. Isang malusog na sanggol ang isinilang niya. Ako ang kumadronang nagpaanak sa kanya. Ay, tama nga po. Oo nga, natatandaan ko na. Basta palagi kayong mag-iingat. Lalo na kayo, Aling Emma. May edad na rin kayo. Sige po pupuntahan ko na muna si Father Badong at pakakainin ko. Baka nagugutom na. Tutulungan ko na po kayo, Father Aldrin. Nang makaalis na sina Sheila at Loretta ay pumunta na ako sa kwarto ni Padre Badong na nasa likurang bahagi ng simbahan. Sumama sa akin si Aling Emma. Gising na si Padre Badong kaya ibinangon na namin at ipinakain ni Aling Emma ang niluto niyang pagkain. May edad na rin kasi siya kaya humina na ang kanyang katawan. Pero sobrang pasasalamat ko kay Padre Badong dahil kahit hindi niya ako kadugo ay pinalaki niya ako at minahal. At ngayon, ganap na akong isang pare. Oo, talagang napakabait ni Padre Badong. Nakita kong pagmamahal niya sa iyo habang lumalaki ka. Siya nang naging ina at ama mo. Padre Aldrin,
Hindi ba niya nasabi sa'yo ang tungkol sa iyong pagkatao? Oo nga po eh. Ilang beses ko na rin tinanong sa kanya kung kilala niya ba ang magulang ko. Hindi raw niya kilala. Nakita lang niya ako sa loob ng simbahan. Sa loob ng maraming taon, wala namang naghanap sa akin kaya eto naisip ko baka patay na sila. Paano kung buhay pa sila? Anong gagawin mo? Hindi ko po alam. Ang tangi ko lang naiisip mula noon hanggang ngayon ay ayaw sa akin ng aking mga magulang. Hindi nila ako mahal kaya ipinamigay nila ako. Hindi totoo yan. Ano po yun? Paano niyo nasabi na hindi yung totoo? Walang ina ang gustong mawala ang kanyang anak. Baka may mabigat na dahilan kaya iniwanan ka dito sa simbahan. Pero bakit hindi na sila nagpakita sa akin? Maraming taon akong naghintay na makilala sila. Pero wala eh. 27 taon na akong nabuhay sa pangungulila. Kaya para po sa akin, ayos na rin ang ganito. Kasi baka kapag nakita ko sila, ay baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Baka makalimutan kong alagad ako ng Diyos. Sa sinabi kong iyon ay napaubo si Aling Emma. Matapos ay ipinagpatuloy na niya ang pagsubo ng pagkain kay Padre Badong. Nang mapatingin ako sa kanya, ay ngumiti siya ng bahagya. Kaya naman hinawakan ko ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Iyon ang palagi niyang ginagawa sa akin noon kapag ako'y nalulungkot. Saka siya bubulong at sasabihin, "Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan." Kaya ganun din ang gusto kong ipahiwatig kay Padre Badong. Nang sumunod na araw, may patay na tao na namang natagpuan sa sagingan. Nandito ka pala, Aldrin. Father Aldrin. Oo, galing ako sa kabilang baryo. Nakita ko na maraming tao na nagkakagulo dito kaya nakiusoso lang ako. Naku, ako na lang palang nahuli sa balita. Pambihira kayong dalawa, oh. Kanina pa yata kayo dito, di naman ako tinawag. Kadarating ko lang din dito. Hindi naman taga rito tong taong to. Baka taga ibang lugar. Inabutan ng dilim dito kaya nabiktima ng aswang. Talagang sobra na ginagawang pamiminsala ng aswang dito sa ating lugar. Ang malas lang ng taong to't naligaw siya dito. Kaya nga ang hirap nang lumabas dito sa lugar natin pagdating ng gabi. Delikado talaga. Nandito ka pala, Loretta. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit mo naman ako hinahanap? Para ibigay ko sa iyo itong kinuha kong mga hinog na prutas sa bakuran namin. Nandito ka pala, Father Aldrin. Magandang araw sa iyo. Magandang araw naman sa iyo, Raymond. Pasensya ka na kung natagalan si Loretta. May nilakad pa kasi kami at napadaan kami dito. Mayroon na namang patay na biktima ng aswang. Hindi naman siya biktima ng aswang, Father Aldrin. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang mga sugat ay likha ng matutulis na sibat at ang mahahaba niyang sugat ay likha ng talim ng itak. Kaya natitiyak ko na aswang ang taong yan. Baka mambibiktima dito, nakalaban ng mga manunugis ng aswang. Sa sinabing yun ni Raymond ay natigilan ako. Tinignan ko nga ang mga sugat ng bangkay na naroon. Tama nga ang sinabi ni Raymond. Kaya ang mga tao na naroon ay naniwala na rin na hindi yung biktima ng aswang. At sa halip ay yun ang aswang. Kaya nang makuha na ng mga tanod ang bangkay at madala na sa punerarya, ay nagbalik na ako sa simbahan. Mabuti naman at bumalik ka na. Nabulabog mo yung malaking asong itim na kanina pa umaaligid dito sa aking kwarto. Malaking asong itim? Wala naman ako nakita, Father Badong. Nandyan siya sa paligid din itong simbahan. Mag-iingat ka. Sa tingin ko ay hindi ordinaryong aso yun. Tingin ko ay aswang. Aswang? Oo, yun ang pakiramdam ko. Ang mga kampo ng kadiliman na yan ay wala ng kinakatakutang lugar. Kunin mo ang malaking baul dito sa ilalim ng aking papag. Nandyan ang mga benditadong aromas na maaari mong magamit laban sa kanila. Sige, Father Badong. Mabuti na rin yung makapaghanda tayo ng bagay na pwedeng ipanglaban sa kanila kung sakali. Pinata ko
ko nga mula sa ilalim ng papag ni Father Badong ang baul na yari sa kahoy. Binuksan ko yun at nakita ko sa loob ang dalawang mahahabang itak na tanso ang hawakan. Nakalagay pa sa bahay na ang mga yun. Naroon din ang isang punyal na kabilaan ng talim. Pero ang higit sa nakatawag ng pansin sa akin ay ang kwintas na pilak. Sa pendant nun ay nakaukit ang diwata na si Maria Makiling. Kinuha ko yun at pinagmasdan. Matapos ay nakita ko din doon ang isang lumang lampin. Father Badong, kanino po ang lampin na to? Sa'yo ang lampin na yan. Pati ang kwintas na yan ay nakalagay sa'yo nang matagpuan kita dito sa loob ng simbahan. Itinago ko yan dahil alam kong darating ang araw ay magtatanong ka tungkol sa iyong pagkatao. Yan ang magiging daan para malaman mo kung sino ka talaga. Pero wala namang makita na ibang palatandaan sa lampin na to, maliban sa nakasulat na Re. Dito naman sa kwintas ay wala din ako makita, kundi ang nakaukit na larawan ng isang diwata na si Maria Makiling. Yan nga ang palatandaan kung dumating ang oras at mayroong magpakilala sa iyo at banggitin ang mga bagay na yan. Natitiyak ko na sila na ang iyong mga magulang. Matagal ko nang itinago yan mula nang makuha kita at alagaan. Ngayon, ikaw pa lang ang nakakaalam yan. Hindi ko masyadong seneryoso ang sinabi ni Father Badong tungkol sa malaking asong itim na palaging umaaligid sa kwarto niya. Kasi mas binigyan ko ng pansin ang paghahanap sa babaeng nag-iwan sa akin sa simbahan. Di ko alam na sinasamantala na pala yun ng aswang. Kapag natutulog pala si Father Badong, ay lihim na pumapasok sa loob ng kanyang kwarto ang aswang, pumipwesto sa ilalim ng kama at sinisip-sip doon ang kanyang dugo gamit ang matulis na dila. Kaya pala patuloy siyang nangihina. Isang gabing pumasok ako sa kanyang kwarto. Naabutan kong nakakubabaw na sa kanya ang aswang. Sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, layuan mo si Father Badong! Kampon ka ng kadiliman! Ikaw ang lumayo at huwag humarang sa daraanan ko! Kung hindi ay kakainin kita! Pinatay mo si Father Badong! Sumpayin ka ng langit sa ginawa mong pagpatay sa isang alagad ng Diyos! Yun ang katunayan na kahit ang mga kagaya nyo ay hindi ko kinatatakutan. Kung gusto mo'y samahan mo na rin siya sa kanyang kamatayan. Humanda ka sa akin! Isusunod na kita sa kanya! Mabuti na lang at bago siya namatay ay naibigay niya sa akin ng bendetadong itak na to. Ikaw ang humanda dahil tatapusin kita! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Ah! Ikaw ang papatayin ko! Pakialamero ka! Nang sugurin ako ng aswang ay ibinasiwas ko ang hawak kong itak. Natamaan ko ng hindi sadya ang kanyang kamay. Nagulat ang aswang nang makitang nasugatan siya. Sumirit ang kanyang dugo. Napaatras siya at tumakbo palabas ng kwarto ni Father Badong. Hinabol ko siya, pero hindi ko na siya inabutan. Kaya muli akong bumalik sa kwarto. Nalulumo akong tumayo sa pintuan. Habang nakatitig ako sa bangkay ni Father Badong, ay binitawan ko ang itak. Luhaan ang aking mga mata nang lumapit sa kanya at yumakap. Sobrang sakit ng nararamdaman ko sa pagkawala ng taong itinuring kong ama. Nakikirami ako, Father Aldrin. Alam ko na merong sakit si Father Badong. Okay lang sana kung mamatay siya sa sakit eh. Kaso isang aswang kumuha ng buhay niya. Kaya nga buo ng desisyon ko na kapag nailibing na ang labi ni Father Badong, hahanapin ko ang aswang na bumatay sa kanya. Delikadong iniisip ng Father Aldrin. Alam mo naman na mababangis at walang awa mga aswang. Wala ka namang karanasan sa pakikipaglaban. Paano mo siya harapin sakaling makita mo? Oo nga naman, Father Aldrin. Ipaubaya mo na lang sa mga maninugis ng aswang ang tungkol sa bagay na yan. Isang pagpapatiwaka lang iniisip mo. Nakaharap ko ng aswang na pumatay sa kanya. Nagawa ko siyang masugatan ng bendetadong itak. Nagawa nga lang niya akong takasan at hindi ko na nahabol pa. Hindi matatahimik ang kaluluwa ni Padre Badong hanggat hindi ko siya naigaganti. Kung mangyari man ang gusto mo, Father Aldrin, tiyak na hindi ka na rin magkakaroon ng katahimikan. Dahil ang mga kalahi nun, hindi na rin titigil sa pagtugis iyo hanggang hindi ka napapatay. Walang katapusang gantihan na lamang ang mangyayari sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Alagad ako ng simbahan.
Hindi ako pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Father Aldrin, nakakalungkot na sa ganung pangyayari nagwakas ang buhay ni Father Badong. Alam niyo na din po palang dahilan ng kamatayan niya. Oo, kaya nga nagmamadali ako nagpunta dito nang malaman ko. Tibayan ng loob mo. Pagsubok lang ito ng Diyos. Alam ko po yun. Salamat sa paalala. Nang malaman ng mga tao na nakaburol na sa simbahan si Father Badong, inutusan ko ang bago kong sakrista na si Totoy na patunugin niya ang kampana, udyat na magkakaroon ng misa. Kaagad namang nagdatingan ng mga tao. Dahil sa totoo lang, ay nakadarama lang sila ng kapanitagan ng kalooban kapag nasa loob sila ng simbahan. Lalo pa nga at laganap sa aming lugar ang mga gumagalang aswang. Nagdaos ako ng misa. Tandaan niyo ang sinabi ng Biblia sa Ezekiel 18, versikulo 20. Ang nagkasala ang dapat na mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Amen! Purihin ang Diyos! Sinasabi ng Biblia ayon sa Lucas 6 versikulo 37. At huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. Pansin ko nakakaiba talaga si Aldrin ngayon. Matamlay siya talata sa mukha niya matinding galit. Kilala naman natin siya na kapag sinabi niya talagang gagawin niya, wala nang makakapagbabago ng kanyang desisyon. Tsaka hahanapin niya ang aso ngayon. Ipagdasal lang natin na sana palagi siya maging ligtas. Matapos akong magsagawa ng misa, ay muli akong lumapit sa kabaong ni Father Badong. Sa muling pagkakataon ay tumulo ang aking luha. Kinuyom ko ang aking palad at muli akong nangako sa harapan ng kanyang labi, Madam Venus, na hindi ako titigil hanggang hindi ko napabayad ang aswang na pumatay sa kanya. Kaya nang mailabing si Father Badong, ay muli akong pumasok sa kanyang kwarto. Kinuha ko sa ilalim ng kanyang papag ang kahoy na baul. Noon ko napansin na sa ulunan ng kanyang papag ay nakasandal ang isang sibat na ang talim ay yari sa bakal. Dinala ko yon sa aking kwarto at doon ay muli kong binuksan. Inilabas ko na ang mga benditadong armas. Kaya nang kumalat na ang dilim ay lumabas ako ng simbahan, dala ang mga itak na nakalagay sa bayna. Itinali ko sa aking bewang. Father Aldrin, bakit armado ka? Saan ka pupunta? Hanapin ko ang gumagalang aswang dito, Aling Emma. Igaganti ko si Padre Badong. Huwag kang padalos-dalos. Delikadong iniisip mo. Natatakot ako para sa'yo. Mag-iingat po ako, Aling Emma. Naipangako ko na to kay Father Badong, kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko yun natutupad. Pero naman dito sa lugar natin grupo ng mga manunugis ng aswang na nagroronda gabi-gabi. Ipaubaya yun na lang sa kanilang bagay na yan. Tama si Emma, Father Aldrin. Pasasamba at mahuhuli din ang aswang na pumatay kay Father Badong. Bumalik na lang kayo sa simbahan at huwag nang lumabas pag ganitong gabi na. Masyadong delikado. Maraming salamat sa pag-aalala niyong mag-asawa, pero ayaw kong iasa kahit kanino ang pangako ko kay Father Badong. Ako mismo ang hahanap sa aswang na yun at tatapusin ko siya. Sa palagay ko, ay hindi ka na talaga mapipigilan sa mga binabalak mo. Mag-iingat ka lang, Father Aldrin. Tayo na, Emma. Umuwi na tayo. At malalim na ang gabi. Sige, tayo na. Mag-iingat ka, Father Aldrin. Nang makaalis na sina Aling Emma at Mang Romy, ay tuluyan na akong umalis sa harapan ng simbahan. Naglakad ako sa madidilim na lugar sa aming baryo. Kilala ko rin ang mga buntis at matatanda na. Iniisip ko na baka sila ang sumunod na sa lakayin ng aswang na pumatay kay Father Badong. Hindi nga ako nagkamali dahil nang malapit na ako sa bahay ni Melinda na isa sa mga kilala kong buntis na mag-aanim na buwan na, ay nagkakagulo ang mga taong nagruronda. Meron silang hinahabol na aswang.
Raymond, nabiktima ba ng aswang si Melinda? Hindi po, Father Aldrin. Nagising ang asawa ni Melinda nang maramdaman na nasa paligid lang ang aswang. Tumakbo doon. Sige, habulin natin ang aswang mga kasama! Sige! Pumuli natin! Tara na! Sama ko! Dito tayo, Father Aldrin! Nandito ang aswang! Mas maganda kung magdadalawang grupo tayo. Sumama ang iba kay Raymond at yung iba naman ay sa akin. Tama si Father Aldrin. Mga kasama, kumilos na tayo para masakoltin natin ang aswang. Sa kanang direksyon nga nagpunta ang grupo ni Raymond at ang grupo ko naman sa kaliwang direksyon. Mabilis ang ginawa naming pagtakbo habang ginagalugat ang buong lugar. Nang makarating kami sa dulo ay narinig namin ang boses ni Raymond dahil nasukol na pala nila ang aswang. Napaligiran na nila yon. Nagmamadali kaming pumunta ron kaya lalong nataranta ang aswang. Hindi na niya malaman kung saan siya tatakbo. Patayin na natin yan! Tatapusin na kitang salot ka! Magaling ka, Raymond. Nasapol mo ang aswang. Napatay mo siya. Ang mga salot na kagaya niya ay hindi na dapat binubuhay, Father Aldrin. Patawarin ka nawa ng Diyos sa lahat ng mga nagawa mong mabigat na kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Teka, Father Aldrin. Bakit binabasbasan mo pa ang bangkay ng aswang na yan? Mga salot naman ang mga yan eh. Mga tao pa rin sila na dating mga anak ng Diyos, pero nahulog sa pandarayan ng dyablo at namuhay sa kadiliman. Tanging ang Ama na pinakamakapangyarihang Diyos lamang ang maaaring magbigay ng hatol sa kanila pagka sila ay humarap na sa Kanya. Kung ganun, ang mga aswang pala ay may pagkakataon pang mapunta sa langit, Father Aldrin. Kung ang naging pagkakasala ay hindi naman sinadyang gawin, titimbangin yan sa pamantayan ng langit. Kung ikaw ba ay naging mabuti o naging masama habang nabubuhay ka dito sa lupa, kagaya ng aking sinabi, ang paghatol ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Eh kayo rin ang nagsabi na ang ikalimang utos ng Diyos ay huwag kang papatay. Ibig sabihin ay nagkakasala tayo sa ginagawa nating pagsugpo at pagpatay sa mga aswang na to, Father Aldrin. Gaya nga ng aking sinabi, ang timbangan ng langit ang hahatol sa lahat ng ginawa ng mga taong nabuhay dito sa lupa. Ano man ang iyong ginawa, hindi maitatago sa paningin ng Ama na siyang may likha sa ating lahat. Kahit noong mga unang panahon ay mayroong sinugo ang Diyos para pigilan ang pag-aasik ng lagim ng dyablo. At yun ay si Miguel Arcangel. Tama nga kayo. Ang mga manunugis ng aswang ay pumapatay para pigilan ang mga aswang. Tama ka. Kaya hindi ka dapat makonsensya sa iyong ginawa. Iniligtas mo lang ang nakararami sa tiyak na kapahamakan. Siya nga pala, Father Aldrin. Tingnan ninyo ang bangkay ng aswang na yan. Siya ba ang pumatay kay Father Badong? Marahan kong nilapitan ang bangkay ng aswang. Tiningnan ko ang magkabilang kamay nun. Alam ko na hindi basta maghihilom ang nagawa kong sugat sa kanyang kamay dahil sa benditadong itak. Pero ang aswang na nasa harapan ko ngayon ay walang sugat sa kamay. Kaya natitiyak kong hindi yun ang aswang na pumatay kay Father Badong. Napabuntong hininga ako nang muling harapin si Raymond. Hindi siyang aswang na yan. Ibang aswang na to, Raymond. Sigurado ka ba, Father Aldrin? Ang benditadong itak kapag nasugatan ng isang aswang ay hindi na daw gagaling kaagad ayon kay Father Badong. Nasugatan ko ang aswang na yun sa kamay niya, kaya alam ko na hindi ang aswang na to ang pumatay kay Father Badong. Iba ang aswang na to. Kung ganun, ay iba pa pala ang isang ito. Kung may sugat ang aswang na yun, tiyak na nagpapagaling pa yun, Father Aldrin. Hindi pa yun lalabas ang ngayon. Oo, pwedeng ganun na nga. Pero sa kamay lang naman ang sugat niya. Hindi yun makakatiis ng gutom, kaya tsak na lalabas din yun at mambibiktima. Sige na, Raymond. Mauna na ako. Saan kayo pupunta, Father Aldrin? Mag-iikot lang, Raymond. Baka sakaling makasalubong ko pa ang aswang na yun. Mahirap ang nag-iisa, Father Aldrin. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko palagi ang Diyos. Bahagya akong itinaas ang rosaryo na nakapulupot sa kaliwa kong kamay. Nang makita yun ni Raymond, ay bahagya siyang nagulat. Pero kaagad ding nakabawi.
bumawi at ngumiti bago tuluyang tumalikod sa akin. Ipinagpatuloy ko naman ang paglalakad sa kalsada. Gabay ko ang liwanag ng buwan. Dahil nag-iisa na lang ako, ay naging matalas ang aking mga mata. Nang umihip ang malakas na hangin at lumampi sa aking balat ang lamig nun, ay bahagya akong tumigil sa paglalakad. Noon ko napansin na nasa tapat na pala ako ng sementeryo. Noon ko naisip na ano kaya kung balikan ko ang puntod ni Father Badong. At doon ko nalaman na tama nga pala ang aking desisyon. Kaya pala hindi ako mapakali nang mapadaan ako dito sa tapat ng sementeryo. Gusto kong makita ang puntod ni Father Badong. Kaya pala, nandito kang walang hiya ka. Pinatay mo na nga si Father Badong. Hanggang dito sa kanyang libingan ay ayaw mo pa rin siyang tigilan. Ikaw na naman. Talagang ayaw mo rin akong tigilan. Ikaw na lang ang gagawin kong hapunan kaysa pagtyagaan ko ang patay na ito. Hindi nga pala dapat nakaawa ng mga kagaya mo. Wala kayong mga puso. Dapat lang talaga na mamatay kayo dahil marami pang mga inosenteng tao ang mapapahamak at mabibiktima nyo kapag patuloy kayong nabuhay. Galit na ang nanaig sa akin nang makita kong wala ng paggalang kay Father Badong ang aswang. Kaya nang sumugod siya sa akin, ay sinalubong ko na siya. Hawak ko sa magkabila akong kamay ang dalawang mahahabang itak. Nang makalapit sa akin ng aswang, ay magkakasunod ang ginawa kong pagtaga sa kanya. Hindi niya inaasahan ang mabilis kong kilos. Nagulat siya nang makitang umaagos na ang dugo sa kanyang tiyan. Bago pa siya makabawi sa pagkabigla, ay muli ko siyang tinaga. Tinamaan siya sa leeg na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Noon ko tiningnan ang kanyang kamay at nakita ko na may sugat siya sa kanyang kamay na hindi pa gumagaling. Matatahimik ka na ngayon, Father Badong. Dahil ang aswang na pumatay sa'yo ay wala na rin buhay ngayon. Ibabalik na ulit kita dito sa nichong to para tuluyan ka ng manahimik. Ngayong nagawa ko ng pangako ko sa'yo, patawarin sana ako ng Diyos sa pagkitil sa buhay ng nilalang to. Father Badong, babalik na ako sa simbahan at muli kong ipagpapatuloy ang gawain para sa Diyos. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Magpahinga ka na sa kandungan ng may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aalis na sana ako doon nang muling umihip ang malakas na hangin. Muli ko yung naramdaman. Kinalabutan din ako at naramdaman ko ang muling pagtayo ng balahibo ko sa buong katawan. Pati ang buhok ko sa batok ay parang nakaangat na. Kaya nagpalingaling ako sa paligid dahil pakiramdam ko ay merong nakatingin sa akin kanina pa. Kaya muli kong hinawakan ang dalawang itak. At hinintay ko kung meron pang lalabas na aswang at sasalakay sa akin. Hanggang sa matanaw ko na may tumatakbo pa palayo sa lugar na yun. Kaya naman umalis na rin ako at bumalik sa simbahan. Kinabukasan ay nabalitaan ng mga tao na merong bangkay ng matandang babae na natagpuan sa harapan ng libingan ni Father Badong. Nakabukas daw ang nicho ni Father Badong. Yun ang narinig kong usapan ng mga taong nadaanan ko. Tapos meron ding bangkay doon ng isang matandang babae. Parang pinatay daw niya sa pamamagitan ng itak. Ganun ba? May nakakakilala daw ba sa babaeng yun? Walang nakakilala na taga rito sa atin. Sa palagay ko, taga ibang lugar ang babaeng yun. Ang nakapagtataka lang, bakit andun yung sa harapan ng nicho ni Father Badong? Aswang ang babaeng yan. Nilapastangan niya ang bangkay ni Father Badong nang abutan ko siya. Wala akong pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang aking sarili kaya napatay ko siya. Kung ganun, itinuloy mo rin pala ang plano mong paghahanap sa kanya? Oo, tama ka. Madali ko lang natupad ang pangako ko kay Father Badong dahil madali ko siyang natagpuan. Naabutan ko siya na kinakain niyang bangkay ni Father Badong kaya tinapos ko na siya. Ngayon matatahimik na din ako. Hindi ka naman nilalabas sa gabi para maghanap ng aswang? Hindi na. Ipagpapatuloy ko na lang mga gawain para sa Panginoon. Ay, mabuti naman kung ganun. Magandang balita yan. Hindi na rin kami mag-aalala ni Sheila sa'yo. Salamat sa pag-aalala niyong dalawa. Pero kagaya nga ng sinabi ko, mananahimik na ako
Buong akala ko magkakaroon ako ng katahimikan nang maiganti ko si Father Badong. Hindi pala. Dahil ang aswang na napatay ko ay meron palang pamilya. Kaya ngayon ay gusto nilang bumanti sa akin. Nang sumapit ang gabi, isasara ko na sana ng pintuan ng simbahan nang makita ko na nakatayo sa di kalayuan ang dalawa ng malalaking asong itim. Galit na umaangil ang mga yun habang marahang humahakbang palapit sa akin. Kaya nagmamadali kong sinara ang pintuan ng simbahan. Pero bago ko mailagay ang lock nun, ay dinamba ng dalawang malalaking asong itim ang pintuan. Sa lakas ng pagbalya ng mga asong itim, bumukas ang pinto. Napatumba ako. Nang makatayo ako, ay malapit na sa akin ang mga aswang. Mayroong batasang mga aswang. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ngipin sa ngipin. Pinatay mo ang kapatid ko, kaya narito ako para maningil. Ang kapatid mo ang pumatay kay Father Badong. Nakalibing na siya ay nilapastangan pa. Nagbayad na siya sa kasalanan niya, kaya dapat ka rin magbayad sa kasalanang nagawa mo. Kung ganoon, ay wala akong magagawa kung hindi ang pagtanggol ang aking sarili. Sige! Pumasok kayo dito sa loob ng bahay ng Diyos! Isa kang hambog na pare! Porket napatay mo ang aking nakatatandang kapatid, akala mo ay makakaya mo na rin kami! Patayin ninyo ang pare na yan! Napaatras ako sa loob ng simbahan. Nang matanaw ko na mayroong dalawang tao sa loob ng simbahan, ay naisip ko na matutulungan nila ako. Pero nung humarap sa akin ang mga yun, nanlilisik ang mga mata at merong mahahabang mga pangil. Aswang din pala ang mga yun. Kaya muli akong napaatras. Masusukol na nila ako. Kaya tumakbo ako papunta sa tribuna ng simbahan. Nang dampahin ako ng isang aswang, ay iniwasan ko yun. Tinadyakan ko siya. Pero hindi ko naman naiwasan ang ikalawa. Nakawakan niya ako at inihagis sa mga upuang naroon. Nung tumama ang aking katawan sa upuan, ay nagpilit akong bumangon at tumakbo nang makitang paparating na ang dalawa pa. Ngayong nasukol ka na namin, magmakaawa ka man ay uli na. Pagbabayaran mo ng iyong buhay ang kasalanan mo. Anong klase kayong aswang? Bakit hindi kayo natatakot sa bahay ng Panginoon? Mayroon kaming sikreto na hindi ninyo alam. Kaya walang imposible. Kahit nasa anong lugar kami. Kaya wala ka nang magagawa ngayon. Mamamatay ka sa aming mga kamay. Ang malas naman talaga. Bakit ba naitago ko na sa baon ang mga itak? Wala tuloy akong magamit ng laban sa mga to. Kahit nandito ka pa sa loob ng simbahan, hindi ka makakaligtas sa amin. Walang epekto sa amin kahit nasa loob pa ng simbahan. Hindi kami natatakot. Hindi niyo ako pwedeng lansihin. Nakakatagal kayo dito kasi madilim ang loob ng simbahan. Ano kaya kung paliwanagin natin? Huwag mo buksan ang ilaw! Hagal ka! Nasisilaw kami! Ang liwanag! Matalino ka, lalaki. Pinahanga mo ako. Pero hindi palaging aayon sa'yo ang swerte! Ah! Sige! Ano pang hinihintay nyo? Lumapit kayo dito sa tribuna! Dito sa malaking krus! Tingnan ko kung kaya nyong tumagal dito! Lapit! Nang makita ko na parang nasilaw sila sa liwanag ng ilaw, ay pinindot ko pa ang ibang switch na naroon. Sabay-sabay na sumindi ang ilaw sa simbahan, kaya nagliwanag ang buong paligid. Bagay na lalo ikinagulat ng 4 na aswang na nasa loob ng simbahan. Para silang napapaso nang mapatingin sa tribuna ng simbahan kung saan naroon ang mga imahe ng Diyos. Naguunahan silang tumakbo palabas. Iyon naman ang sinamantala ko para pumasok sa aking kwarto. Kinuha ko ang 2 itak na naroon at saka muli akong pumasok sa simbahan. Patakbo kong tinuho ang pintuan. Lumabas ako at hinanap ang mga aswang. Hindi ako natatakot sa inyo! Kayo ang dapat na matakot dahil kapag nakilala ko kayo, magiging masikip na ang mundo nyo! Mga kasama! Ayun si Father Aldrin! Ayun din ang mga aswang! Loretta,
Mabuti naman at dumating kayo. Hindi pa tayo tapos, Agal! Babalikan ka namin. Hindi kami titigil hanggang hindi ka nagbabayad sa mga kasalanan mo sa aming pamilya! Tayo na mga kasama. Paparating na ang mga taong baryo. Nasaan ang aswang? Nasaan na yun? Nasaan na? Nasaan na mga salot? Paano mo nalaman na kailangan ko ng tulong? Papunta sana ako kanina para magdala ng bagong luto na biko ni inay. Nakita ko na umaaligid dito ang mga malalaking aso kaya nagduda na ako na aswang ang mga yon. Kaya tumawag na ako ng tulong sa atin. Hindi nga ako nagkamali. Muntik na ako doon. Akala ko ay hindi sila natatakot sa simbahan. Mabuti na lang at naisipan kong buksan ng ilaw. Kung hindi ay, baka nasugatan ako na malubha sa pagkikipaglaban sa kanila. Yan ang nga bang sinasabi sa ni Aling Emma. Kapag nakapatay ka ng aswang, tsak na merong gaganti sa'yo na kalahi nila. Ganyan ang nagiging buhay ng lahat ng mga manunugis ng aswang. Kung ganun pala mangyayari, kailangan ko munang pansamantalang iwanan ang simbahan at harapin ang aking mga kalaban. Aalis ka sa lugar natin? Hindi ako aalis sa lugar na to. Ang simbahan lang ang pansamantala kong iiwanan. Dahil alam na ng mga kalaban kung nasan ako. Magiging madali para sa kanilang lusubin ako. Tama ka nga, Jean. Kung gusto mo, dun ka na lang sa isang bahay ni na Sheila. Wala namang nakatira doon. Huwag na. Gusto kong maging lihim sa lahat ng aking pagtataguan. Kung mautak ang mga aswang, dapat ay maging mas mautak ako. Sige, basta ang mahalaga. Palagi namin nalalaman kung nasan ka na at kung anong nangyayari sa'yo, ha? Nang makaalis na ang mga taong baryo kasama si Loretta, ay isinara ko na ang simbahan. Pumasok ako sa aking kwarto. Inabad ko ang aking abito at nagpalit ako ng damit at nagsuot ng maong na jacket. Patapos ay kumuha ako ng bag at naglagay doon ng damit. Kinuha ko rin ang kwintas na pilak sa baul. Ibinalot ko sa lampin na naroon at inilagay ko rin sa bag. Dinala ko rin ang patalim, 2 itak at sibat nang ako'y umalis. Pero hindi ako dumaan sa harap ng simbahan. Sa halip ay sa likuran ako dumaan para walang makakita sa akin. Tumuloy ako sa abandonadong bahay na merong matataas na pader sa dulo ng baryo. Hindi alam ng lahat na bago pa umalis ang may-ari ng bahay na yun tungo abroad ay pinagkatiwala sa akin ng susi. Sa likod bahay ako dumaan. Ang hindi ko alam ay sinundan pala ako ng makukulit kong kaibigan. Bakit siya pumasok sa bahay na to? Bakit meron siyang susi? Pwede ba wag ka na lang maingay? Pumasok na rin tayo. Dalian mo. Naku, nilinti ka na. Nailak pala niya ulit? Ano ba yan? Bakit naman kasi sinarating na kaagad? Pampihira naman. Bulaga! Huli kayong dalawa! Ikaw naman, Aldrin, nakakahulag ka. Bakit inubad mo yung abito mo? Ba't nandito ka? Kayo ang dapat mong tanungin. Ano ang ginagawa niyong dalawa dito? Hindi niyo ba alam na gabi na? Delikadong panahon ngayon. Hindi ba kayo natatakot na makasalubong niyo ang mga aswang? Matagal na tayo sa baryong to. Dito na tayo lumaki. Kaming dalawa ni Sheila anak ng mga manunugis ng aswang. Sa palagay mo ba hindi pa kami sanay sa mga nangyayaring ganito? Tama si Loretta. Sanay na kami makakita ng aswang. Sanay na din kami sa pakikipaglaban sa kanila. Kaya nga sinabi namin, diba? Aalalayan ka namin. Kaya buksan mo na tong gate at nang makapasok kami. Baka may iba pang makaalam na nandito tayo. Dadamahin ka namin sa problema mo hanggang dulo, Aldrin. Oh, bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Wala ka ng suot na abito. Pansamantala mong tinalikuran ang pagiging pari mo, kaya pansamantala, ganun din ang itatawag namin sa'yo. Kaya buksan mo ng pintuan at lutasin natin ang problema mo ng magkakasama. Napabuntong hininga na lang ako. Binuksan ko ang gate at pinapasok sina Loretta at Sheila. Pumasok kami sa loob ng malaking bahay. Merong mga bakod na yari sa bakal ng pintuan at bintana ng bahay. Kaya natitiyak ko na hindi ka agad makakapasok doon ng mga aswang sakali mang malaman nila na nandoon ako. Kinuha ko mula sa ibabaw ng estante na naroon ang isang flashlight at ang posporo. Sinindahan ko ang mga gasera na naroon na meron pang laman. Parang kabisadong-kabisado mo ng bahay na to, ha? Ilang beses na akong pumasok dito, kaya kabisado ko na. Dito muna ako pansamantalang tutuloy, habang hindi ko nakikilala kung sino ang aking mga kalaban.
May ilaw naman pala eh. Bakit nagtsatsaga pa tayo sa gasera? Huwag mong bubuksan ng ilaw. Alam ng lahat na walang nakatira dito. Kapag nagliwanag ang paligid, magtataka ang mga makakakita. Tama si Aldrin. Mag-iis na lang tayo sa gasera. Kwento sa akin ni Loretta na meron ka nakalabang mga aswang. Mukhang isang pamilyang nabangga mo ah. Ganun na nga. Alam kong hindi sila nagbibiro. Hindi nila ako titigilan, kaya kailangan ko silang paghandaan. Hindi ko yun magagawa kung nasa loob ako ng simbahan dahil ang lugar na yun ay pinupunta ng maraming tao. Hindi ko malalaman kung sino doon ang aswang at normal na tao. Tama ka nga, pero sa ganitong lugar, malalaman mo na agad kung sinong kalaban at hindi. At sa bahay na to ay mayroong pwedeng panlaban sa mga aswang na higit pa sa itak. Halika kayo. Pasukin natin ang kwarto sa itaas. Sumang-ayon naman sa akin sina Sheila at Loretta. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng bahay. Binuksan ko ang isang kwarto doon. Kaagad akong lumapit sa cabinet nang makapasok na kami. At mula sa loob nun ay kinuha ko ang isang shotgun pati ang mga bala nun. Inilagay ko sa ibabaw ng kama na naroon. Kumuha din ako ng maliit na damit. Pinanasan ng baril at sinubukan kong ikasa at kalabitin ang gatilyo. Natiyak kong gumagana pa yun, kaya isa-isa kong inilagay sa loob ang bala. 6 na bala ang kumasya sa loob ng shotgun. Magagamit ko ang mga to panlaban sa kanila. Sige, kailan natin sisimulan ang paghahanap sa mga aswang ngayon? Nakahanda na kami ni Loretta. Hindi kayo pwedeng sumama sa akin, delikado. Ayaw kong madamay kayo sa gulong pinasok ko. Mas madali akong makakakilos kung mag-isa lang ako. Kaya sana, huwag na kayong magpumilit pa. Okay, sige. Kung yan ang pasyon mo. Kung inaakala mo talaga na magiging pabigat lang kami sa'yo, edi sige, hindi na kami susunod. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag mayroong masamang nangyari sa inyong dalawa. Kaya mas mabuti pang suluhin ko na lang ang mga problemang to. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Pag sikat ng araw, uuwi na kami ni Loretta. Palagi ka sana mag-iingat ha. Malalim na ang gabi. Nakatulog kaming 3. Mahabang oras ang lumipas at narinig ko na ang tilaok ng manok. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Papasikat na ang araw. Kaya inihatid ko na sina Sheila at Loretta sa kanilang bahay. May dala akong sako kung saan doon nakalagay ang shotgun. Nang makaalis na ako sa bahay ni Sheila, ay naramdaman ko na mayroong sumusunod sa akin. Nang lumingon ako ay nagtago siya, kaya nagmamadali akong tumakbo. Nang makarating ako sa isang bahay na mayroong makapal na halamanan, ay nagtago ako doon. Di nagtagal, dumating sina Aling Emma at Mang Romy. Kinausap ang lalaking mahabol sa akin. Bakit pinabayaan mo makalayo? Dapat ay sinunod mo siya kahit saan siya magpunta. Lumakad ka na madali. Hanapin mo siya at ipaalam mo kagad sa amin kapag nakita mo na siya. Aling Emma, Mang Romy, Father Aldrin, nandito ka pala. Kanina ka pa ba dito? kanina pa ako at narinig ko na pinapasundan niyo ako sa lalaking yun. Anong dahilan niyo? Bigla ka kasing nawala sa simbahan. Nabalitaan namin na sinalakay ka ng 4 na aswang. Kaya nag-alala kami. Kaya pinahanap ka namin. Ganun po ba? Umalis na muna ako pansamantala sa simbahan. Dahil sa dami ng mga taong nagpupunta ron, hindi ko na alam kung sino ang kalaban ko o kakampi. Mahirap nang magtiwala. Sumama ka sa amin, Father Aldrin. Doon ka na lang muna sa aming bahay. Naku, salamat na lang po, Aling Emma. Ako na pang bahala sa aking sarili. Ayaw bang doon na muna sa amin tumira? Mas mabuti na yung meron kang kasama. Salamat na lang, Mang Romy. Kapag kailangan ko na lang ng tulong, magsasabi ako sa inyo. Huwag niyo na akong pasundan kahit kanino. Lalo lang akong nawawala ng tiwala kahit kanino. Bigla akong kinabahan nang napatingin ako sa mga mata ni Mang Romy. Kakaiba yun. Baliktad ang refleksyon ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun. Nang makita niya na nakatitig ako sa kanya, ay siya na mismo ang umiwas. Matapos ako magpaalam sa kanila, ay kaagad akong bumalik sa bahay na tinutuluyan ko. Doon ako nagpalipas ng maghapon. Nang kumagat ang dilim, ay isinukbit ko sa aking bewang ang itak. Inilabas ko na sa sako ang shotgun
At kagaya ng dati, ay sa likurang pintuan ng bahay ako dumaan. Gumala ako sa baryo at pumupwesto sa madidilim na lugar para mag-antay ng aswang. Ang hindi ko alam, nasa likuran ko pala sila. Nagulat ako na magsalita ang babaeng aswang na nasaan yung malaking aso. Mas malaki pa sa akin. Kami ba ang hinahanap mo? Talaga ka palang kakaiba ka sa lahat ng mga pare. Matapang ka. Hindi ka natakot sa amin ka at sinalakay ka na namin sa loob ng simbahan. Sa halip ay hinanap mo pa kami. Alam ko naman kasi na hindi niyo ako titigilan, kaya makikipagsabayan na ako sa inyo. Tama ka. Lahat tayo hindi matatahimik hanggat hindi nawawala ang sino man sa atin. Kaya tapusin na natin to. Ah! Ang kasama niyo ang tatapusin ko! Tikman niyo ang mga bala ko! Baguhan ka palang haral na pare. Hindi mo pa alam ang laro ng kamatayan. Nakalimutan mo yata na kami mga aswang ay makakayang ilaga ng bala ng baril. Lalo na kung nasaan yung hayop kami. Pambihira! Naiwasan lang nilang bala ng shotgun ko! Yan lang ba ang pinagmamalaki mo? Hindi mo kami masisindak sa armas na hawak mo! Huwag kang mayabang! Hindi sa lahat ng pagkakataon ay swesertahin ka! Tama ang sinabi niya. Ngayon na andito na ako. Ubus na ang swerte niyo. At sino ka naman na mga agaw ng aming biktima? Hindi kasi patas ang laban. Dalawa kayo laban sa isa. Kaya ako ang harapin niyo. Nagulat ako nang dumating ang isang panibagong aswang. Parang malaking pusa na mukhang tigre. Sinugod nito ang dalawang aswang na aso. Silang tatlo ang naglaban-laban. Higit na malakas ang aswang na mukhang pusa. Ilang ulit niyang binalibag ang isang aswang. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon ay pinaputukan ko yun. Hindi niya naiwasan ang aking bala dahil ang atensyon niya ay nasa kalabang aswang. Bago pa siya makabawi, pinaputukan ko ulit. Nangihina siyang bumagsak. Dahil doon, nakaramdam na rin ng panganib ang babaeng aswang at tumakbo yun palayo. Hinabol namin ang isa pang aswang. Noon dumating ang mga taong nagro-ronda na nakarinig sa putok ng aking baril. Father Aldrin, kayo pala nagpaputok ng baril? Oo. Sinalakay ako ng dalawang aswang na malalaking aso. Pero ang pinagtataka ko, mayroon pang isang aswang na dumating. Para naman siyang malaking tigre. Siya ang kumalaban sa dalawang aswang. Nang mapabagsak niya yan, saka lang ako kumilos. Kung gano'n ay nasaan yung dalawang aswang na magkalaban? Tumakbo sa direksyon yan. Naghabulan sila. Kung gano'n, ay iniligtas kayo ng aswang na yun. Sa tingin ko ay mabuti siyang aswang. Kahit gano'n ang kalagayang pisikal niya. Pero sa tingin ko, agawan ng biktima ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Kung hindi kayo dumating, baka sinilakay din ako ng aswang na yun. Kung mapatay niya ang dalawang aswang na yun. Madami nang tutulungan dito ang aswang na yun, Father Aldrin. Siya ang pumapatay sa mga aswang na naghahasik ng lagim dito sa mga biktima. Kaya alam ko na may kabutihan sa kanyang puso. Ang aswang ay aswang Raymond. Kapag nagutom sila, ay naghahanap sila ng biktima para patayin. Hindi tayo dapat na magtiwala sa kahit na sinong aswang. Hindi ko kayo pipilitin kung anong paniniwala ninyo. Ang sa akin lang ay base sa aking nakita na ginawa ng aswang na yon sa ating mga kababaryo. Taba si Raymond, Father Aldrin. Mabuti ang aswang na yun dahil minsan na rin niyang iniligtas ang buhay ko. Gabi na po, Aling Emma. Bakit nandito kayo? Nag-aalala ako sa iyo kaya sumama ako sa mga nagdoronda kahit gabi na. Iniisip ko kasi na baka kung ano ang nangyari sa iyo. Salamat po sa pag-aalala. Pero sana ay isipin niyo pa din yung kalagayan niyo. Gabi na po. Umuwi na kayo. Ipaubayan niyo na sa mga taong nagro-ronda ang pagtuwis sa mga aswang. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Sumama ka sa akin sa bahay. Salamat na lang po pero hindi naman po ako nagugutom. Pati ba sa akin wala ka ng tiwala, Father Aldrin? Kinabahan ka ba nang pasundan ka namin? Iniisip mo ba na kalaban mo kami? Hindi naman po sa ganun. Alam ko naman na mabuti kayong tao. Kasi mula pa noon hanggang ngayon, tinutulungan niyo na kami ni Father Badong. Uuwi ako kung sasama ka sa akin. Ikaw ang maghahatid sa akin. Sige po. Raymond, ako na maghahatid sa inay mo.
ipagpatuloy niyo na lang pagroronda. Sige, Kuya Aldrin. Ano yung sinabi mo? Kuya Aldrin, yun ang sinabi ko kasi mas matanda ka sa akin. Sige, ikaw nang bahala kay inay. Para umuwi si Aling Emma ay sumama na ako sa kanilang bahay. Hindi naman yon gaano malayo, kaya kaagad kaming nakarating doon. Nang makapasok ako sa kanilang bahay, ay naging malikot ang aking mga mata. Tahimik na tahimik kasi doon. Si Aling Emma naman ay naghahanda ng pagkain sa lamesa. Habang nasa sala naman ako ng kanilang bahay, ay napapansin ko ang mga lumang kwadro na nakasabit sa dingding nila. Nilapitan ko yon at tiningnan. Sina Mang Romy at Aling Emma ay merong kalong na sanggol. Kaya nang balikan ako ni Aling Emma, ay nakita niyang nakatingin ako sa lumang larawan. Yan po ba si Raymond nung bata siya? Hindi yan si Raymond. Siyang panganay na anak namin ni Romy. Si Raymond ang pangalawa kong anak. Yung isa na yun, siya naman si Raymond nung sanggol pa siya. Kung ganun po, nasaan ang panganay niyong anak? Bakit hindi ko yata siya nakikita? Matagal na siyang nawalay sa amin. Alam mo naman na ang aking asawa ay manunugis ng aswang. May panahon noon na nakasagupa siya ng malaking pamilya ng aswang. Tinugis nila kami. Inisip namin na hindi na kami makakaligtas kaya kahit ang anak na lang namin ang inisip namin na mabuhay. Pero buhay kayo hanggang ngayon. Nakaligtas kayo sa mga kalaban niyo. Nagpalipat-lipat kami sa iba't ibang lugar para iwasan na sila. Hanggang sa maubos ang pamilya ng aswang na iyon. Bumalik kami sa lugar na ito. Kung ganun po, ano ang nangyari sa inyong anak? Nabuhay siya at lumaki ng maayos. Ilang beses kong tinangka na magpakilala sa kanya. Pero nauunahan ako ng takot na baka hindi niya kami maunawaan. Kaya nakontento na lang kami ni Romy na bantayan siya ng palihim. May tao po yata sa kusina. Sandali lang at titingnan ko. Dito ka na lang muna, ha? Kaagad na pumunta sa kusina si Aling Emma. Ang hindi niya alam ay marahan akong sumunod. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Hanggang sa makita ko na duguan si Mang Romy. Marami siyang sugat sa kamay at dibdib. Lalapit sana ako pero natigilan ako nang magpaliwanag si Mang Romy kung bakit siya nasugatan ng ganoon. Halos mandumo ako sa aking narinig. Sinalaki ng dalawang aswang ang anak mo. Mabuti na lang at palagi ko siyang binabantayan. Kaya naipagtanggol ko siya. Napatay niya yung isang aswang. Pero nakatakas yung isa. Hinabol ko pero malakas ang isang yon. Natakasan pa rin ako. Romy, itigil mo muna yung bibig mo kasi nandito ang anak natin. Inihatid ako pa uwi. Anak bang narinig ko sa inyo, Aling Emma? Mang Romy? Aldrin, narinig mo palang pinag-usapan namin. Kayo ang mga magulang na nag-abandon na sa akin sa simbahan? Kaya niyo ba yung patunayan sa akin? Ang nakabalot na lampin sa iyo ay merong nakasulat na letrang R.E. Nang ibig sabihin ay Romy at Emma. Makikita mo yun kung naitabi pa ni Padre Badong ang lampin na yun. Bago ka namin iniwan sa simbahan, ay ibinigay ko rin sa iyo ang aking bertud. Ang pintas ni Maria Makiling para hindi ka galawin ng mga aswang. Kung ganun, kayo nga ang mga magulang ko. Ang tagal ng panahon niyo akong pinabayaan ng ulila. Ang tagal na panahon kong hinihintay na makilala kayo. Inilihim niyo ang katotohanan na ako ang inyong anak. Nakakatawa. Isang pari ang lihim na anak ng kumadrong na aswang. Anong klaseng pamilya tayo? Patawarin mo kami kung hindi namin masabi kaagad sa iyo ang buong katotohanan at isa ito sa dahilan. Naging aswang ako matapos ka naming iwanan sa simbahan kasi lumaban ako ng todo. Hindi ako namatay pero ang mga kamandag nila ay humalo sa aking dugo dahil sa dami ng mga tinamukong sugat na likha nila.
aswang din ba akong katulad niyo? Ikaw, Aling Emma, kagaya ka rin ba ni Mang Romy? Kung magkapatid kami ni Raymond, aswang din ba siya? Tayong dalawa ay hindi naging aswang, Aldrin. Kasi naisilang ka na bago nahawa ng pagiging aswang ang ama mo. Pero si Raymond, nahawa sa pagiging aswang ng kanyang ama. Pero maniwala ka man o hindi, kaming dalawa ni Raymond ay hindi na nakita at kumain ng tao. Sa halip ay kami pa ang tumulong sa kanila para labanan ang mga aswang na naghahangad na mabiktima dito. Aalis na po muna ako. Pakiusap, huwag niyo na muna akong susundan. Gusto ko lang mapag-isa. Parang wala ko sa aking sarili nang lumabas ako sa bahay. Bago ako makalabas ng kanilang bakuran, ay nakasalubong ko si Raymond kasama ang iba pa mga tao na nagro-ronda. Nagkatinginan kami ni Raymond. Tapos ay napatingin siya kina Aling Emma at Mang Romy na nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay. Tinapik ko sa balikat si Raymond. Tapos ay umalis na ako. Naglakad ako palayo sa kanila. Tuloy-tuloy ako naglakad hanggang sa makarating ako sa simbahan. Sa unang pagkakataon ay naisipan ko na muling buksan yun at pumasok sa loob. Isinara ko ang pintuan ng simbahan. Mula sa pintuan ay naglakad ako ng paluhod hanggang sa harapan ng tribuna. Nanalangin ako habang nakaluhod at nakapikit ang aking mga mata. Diyos ko, nilawin mo po ang aking isipan. Ikaw ang nakakaalam kung gaano kabigat ang aking kalooban. Tulungan mo ako maging matibay sa mga pagsubok na dumating ngayon sa buhay ko. Ituro mo po sa akin ang mga dapat kong gawin. Dumapa ako at idinipa ang aking mga kamay. Matagal akong lumalagi sa ganoong posisyon hanggang sa makatulog ako. Mahabang oras ang lumipas. Nagising ako nang makarinig ako ng mga boses ng mga taong nag-uusap. Napabalik ako sa at kaagad na bumangon. Sina Loretta at Sheila pala ang naroon. Ano ka ba naman? Bakit dyan ka natulog sa semento? Baka magkasakit ka niyan. Paano niyong nalaman na nandito ako? Sinabi sa amin ni Raymond, kaalis lang niya. Sabi niya magdamag siya nagbantay dito kasi alam niya nandito ka sa loob. Si Raymond? Magdamag siya dito? Nandyan pa ba siya sa labas ng simbahan? Umalis na siya kasi umaga niya daw at alam niya naligtas ka na. Kaya magpapahinga mo daw siya. Siya nga pala, may dala kami pagkain ni Loretta. Pagsaluhan nating tatlo. Umalis na tayo rito. Doon na lang tayo sa bahay na tinutuluyan ko. Mas ligtas tayo ron. Sige, tayo na. Nang makalabas nga kami sa simbahan ay muli ko yung sinara. Bumalik kami sa bahay na tinutuluyan ko. Pinagsaluhan namin tatlo ang mga pagkain dala nila. Sa totoo lang, wala nang nagkaroon ako ng problema sa mga aswang ay ngayon lang ulit ako nakakain ng maayos. Kaya naman, nagpasalamat ako kina Sheila at Loretta dahil talagang hindi nila ako pinabayaan. Matapos ang aming salo-salong pagkain ay umalis na sila Sheila at Loretta. Ako naman ay nahiga na sa upuang naroon sa sala. Napapaidlip na ako nang makarinig ako ng kaluskos sa gate ng bahay. Nang sumilip ako, ay nakita ko si Raymond. Kuya Aldrin! Anong ginagawa mo dito? Pinusundan ka sa akin ni Inay dahil alam niya naguguluhan ka pa sa mga nalaman mo. Alam mo na rin ba na ako ang nawawala mong kapatid? Oo, matagal na. Pero pinilit kong ilihim ang lahat dahil na rin sa pakiusap ni Inay. Alam kasi nila na baka magalit ka o kaya naman ay ituring mo kaming kaaway kapag nalaman mo na kami ni Itay ay mga aswang. Ibang klase talagang pamilya natin. Isang komadrona, isang pare at dalawang aswang. Ano kayang iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang bagay na to? Magiging komplikadong sitwasyon. Tiyak na iisipin nila na lahat tayo ay aswang na nagpapanggap ng mabuting tao. Kagaya ng iniisip mo ngayon sa amin ni Itay. Pero wala naman akong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan ng pamilya ko kayo. Kahit pa sabihin na ganyan ang iyong mga kalagayan. Salamat kuya. Patutuwa si na Inay kapag nalaman nila na tanggap mo na ang iyong pagkatao. Pero tandaan mo, hindi na muna dapat malaman ng sino man na isang pamilya tayo ha. Baka kasi ang mga aswang na may galit sa akin
kayo pang pagbalingan. Kaya namin protektahan ang sarili namin, Kuya Aldrin. Pero papaano ang inay? Hindi niyo naman siya palaging mababantayan. At isa pa, nag-aalala ako sa kalagayan niyo ni Itay. Wala kang dapat alalahanin tungkol doon. Walang nakakaalam ng bagay na yun. Maingat naman kami ni Itay. Dapat lang, dahil ang mga tao ay humahatol ayon sa kanilang nakikita. Kahit gumawa kayo ng isang dang mabuti, ang isang mali pa rin ang makikita nila at yun ang pagiging aswang ninyo. Magagalit pa rin sila sa inyo. Naputol ang pag-iisip namin ni Raymond nang makarinig kami ng kaluskos sa labas ng bakod. Tumunog kasi ang gate, kaya tinanong ko siya kung meron siyang kasama. Nang sabihin niya na nag-iisa lang siya, ay kaagad kaming lumapit sa gate at sinilip ko ang ibang tao roon. Wala naman kaming nakita, kaya nakahinga ako ng maluwag. Nagpaalam na si Raymond at masayang umalis, kaya naman bumalik ako sa loob ng bahay at nahiga sa mahabang upuan na naroon. Muli akong dinalaw ng antok, kaya muli akong nakatulog. Madilim na nang ako'y magising. Aldrin! Aldrin, nandiyan ka ba? Bakit ba sigaw ka ng sigaw? Baka mayroong makakita o makarinig sa'yo na kalaban ko na aswang. Hindi ka nag-iingat. Paano kasi meron tayong malaking problema? Anong problema? Ang mga taong baryo, nagkakagulo ngayon sa bahay ni na Aling Emma. Kaya kagad kitang pinuntahan. Kailangan nilang tulong mo. Anong dahilan at nagkakagulo sila doon? Pinagbibintangan nila na aswang daw si Mang Romy at Raymond. Kaya ngayon, pinapaligiran na sila ng mga taong baryo. Ang mga manunugis ng aswang na dating kasama nila, ngayon ay gusto silang patayin. Kung ganun, tayo na. Nagmamadali nga kami ni Sheila na nagpunta sa bahay niya na Aling Emma. Naabutan namin na nagkakagulo na nga ang mga taong nakapaligid sa bahay. Armado ng mga sibat at itak. Ang iba, meron pang mga dalang sulo na may apoy para gamitin pang sunog sa bahay ni na Aling Emma. Naroon din si Loretta na pilit na hinaharang ang mga tao. Kaagad kaming lumapit kay Loretta. Natataranta siya nang makita kami. Anong kaguluhan to? Father Aldrin, ang mga taong baryo galit na galit kina Raymond at Mang Romy. Dahil mga salot na aswang daw sila. Mga kasama, kumalma lang kayo. Lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring malinawan kung hindi pa iiralin ng init ng ulo para makagawa ng marahas na bagay. Paano kaming kakalma? Aswang ang mga taong nandyan sa loob ng bahay. Ako ang magpapatunay doon. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabing aswang nga ang mga naroon sa loob ng bahay? Kilala mo ba sila? Sa tingin ko ay hindi ka taga rito sa aming baryo. Hindi nga ako taga rito. Napadaan lang ako ang aking kasama sa lugar nyo. Sinalakay kami ng mga aswang. Napatay ang aking kasamang lalaki. At ako ay nagtamo ng maraming sugat sa katawan. Ang mga kagat at kalmot na to ang nagpapatunay na mga aswang ang sumalakay sa amin! Salakayin natin yan, mga aswang na yan! Patayin natin sila! Patayin ang nasa loob! Paano ka naman nakatiyak na tama nga ang mga taong pinagbibintangan mo? Nakita mo ba sila na naging aswang sa harapan mo? Hindi! Pero alam ko sila yon. Alam mo bang ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon? Ngunit ang nagsisigaw ang may katotohanan ay kanyang kinaluluguran. Ang mga mapanghusga at mapagbintang na kagaya mo ay mapapahamak din dahil sa sarili mong gawa. Ipinagtatanggol mo ang mga yan dahil magulang mo at kapatid ang nandyan sa loob ng bahay, hindi ba? Tama ka nga. Magulang at kapatid ko ang nandyan sa loob ng bahay, kaya masasabi kong mali ang ginagawa mong pagbibintang. At sa lahat ng mga nandito, ilang taon nyo nang kasama sa pagbabantay sa lugar na to ang aking ama na si Romy at kapatid na si Raymond. Matagal na silang narito at katulong namin sa pagtugi sa mga salot na aswang na dumadayo dito. May makakapagsabi ba sa mga narito kung nakita ninyong naging aswang ang aking mga magulang? Hindi ba puro kabutihan ang kanilang ginawa para sa inyo? Hindi ba kahit malagay sa alanganin ng kanilang buhay ay ginagawa nila matulungan lamang kayo? Tama si Father Aldrin. Kaya mga kasama, huwag kayong maging padalos-dalos sa pagpapasya. Kanino ba kayo maniniwala? Sa mga taong matagal nyo nang nakasama? O sa isang tao na ngayon nyo lang nakita at gumawa ng kwento ay papaniwalaan nyo na? Hindi yon isang kwento. Totoo ang aking sinabi. Mga aswang sila. Narinig ko mismo habang nag-uusap kayo ng kapatid mo.
Kung ganon, ikaw pala ang lihim na nakasunod at nagbabantay sa akin. Kung ganon ay nahulog ka sa aking bitag. Napaniwala ka namin sa aming pag-uusap. Kung gayon, ikaw ang salot na dapat tugisin! Ikaw ang aswang na ilang ulit nang pinagtatangka ng buhay ko! Ay, huwag mo linlangin ang mga tao! Ang mga tao niya sa loob ng bahay ang aswang at hindi ako! Sinasabi sa Biblia sa mga taga-Roma, sa talata 2, versikulo 2 hanggang 16, alam nating makatarungan ang Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ngunit sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga yon? Sa akala mo ba, makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Mga kasama, alam naman nating lahat na ilang ulit ang pinagtangkaan ng aswang ang buhay ni Father Aldrin. Ang mga aswang ay mapagkunwari. Gumagawa ng mga kwento para manlinlang. Huwag tayong maniwala sa kanya. Aswang ang babaeng yan! Huwag kayong maniwala sa kanila! Nagsasabi ako ng totoo! Ako ang paniwalaan niyo! Dahan-dahang umatras si Aling Mona. Nang bahagyang makalayo sa mga tao, ay tumakbo ito palayo, kaya hinabol din siya ng mga tao. Tumalon ito sa makakapal na damuhan, at nang lumabas doon ay isa ng malaking asong itim. Tumakbo sa dilim upang takasan ng mga tao humahabol sa kanya. Lumabas naman sa bahay sina Aling Emma, Mang Romy at Raymond, na sa unang pagkakataon ay tinawag kong inay at itay. Bagay na ikinagulat ni Loretta at Sheila. Totoo bang sinabi mo kanina na sila ang tunay mo mga magulang? Oo, sila nga. Kailan ko lang din nalaman. Kung gano'n, nangyari ng gusto mo. Nakita mo ng pamilya mo. Nakakatuwa naman. Maraming salamat sa ginawa mong pagtatanggol sa amin, anak. Ginawa ko lang po ang aking obligasyon bilang pare at bilang anak inay. Itay, Salamat naman at natanggap mo na ang mga nangyari, Aldrin. ngayon kilala na natin ang babaeng yan. Hindi na yun pupunta sa lugar natin. Aalis na yun dito. Dahil alam na ang lahat na siya ang aswang na nambibiktima dito. Kung gano'n, magiging bayon na pala kita, Father Aldrin. Talaga? Paano? Tinanggap niya ng pag-ibig ko, kuya. Oo nga. Nobyo ko na si Raymond. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sana ay maging maligaya kayo at magkaroon ng maraming anak sa hinaharap. Ako na lang walang nobyo eh. Tatanda na yata akong dalaga. Ano ba maganda kong gawin, Father Aldrin? Magmadre ka. Yoko nga. Gusto kong sundin ang nasa Biblia. Sinabi ng Diyos, yung sinabi na, humayo kayo at magpakarami. Sa sinabi niyo ni Sheila ay nagkatawanan kaming lahat. Makalipas ang ilang pang sandali ay dumating na ang mga taong humahabol sa aswang. Ayon sa kanila, ay nakatakas yun ang magpunta sa masukal na bahagi ng kakahuyan, kaya hindi na nila nagawang habulin pa. Nangako naman sa kanila si Tatay Romy na kapag maayos na ang pakiramdam niya, ay pamumunuan niya ulit ang mga manunugis ng aswang para hanapin ang babaeng yun. Kaya naman nagpaalam na ang mga tao at nag-uwian na. Pati sina Loretta at Sheila ay inihatid na rin ni Raymond. Nang sila Inay Emma at Tatay Romy na lang ang naiwan doon, ay nahihiya silang lumapit sa akin. Pasensya ka na, anak. Dahil sa aking kalagayan ay nakagawa ka ng kasinungalingan. Pinanindigan mo na hindi kami aswang kahit alam mo na ang totoo. Wala pong perpekto maliban kay Jesucristo na siyang tumubos ng ating mga kasalanan. Lahat ng tao ay nagkakasala. May mga kasinungalingan na kaya nagagawa ay para sa kabutihan ng nakakarami. At may mga kasinungalingan na para lang sa pansariling kapakanan. Kagaya ng pagsisinungaling ng babaeng yun. Tama ka nga. Nambibintang siya pero isa rin pala siyang aswang. Ako ang nakagawa ng atraso sa pamilya nila. Nadamay lang kayo. Muntik na rin malantad ang lihim na iniingatan niyo ni Raymond. Sana ay makagawa kayo ng paraan para manumbalik ang pagiging normal niyo. Maalis sa inyong dugo ang kamandag ng pagiging aswang. Oo, anak. Gagawin namin ni Raymond at bagay na yan. Pagkatapos ng problema ito, ay babalik ako sa bayan ng Dumalag at hahanapin ang kakilala kong albularyo. Alam kong malaki ang may tutulong niya sa amin ni Raymond.
Mabuti po kung ganun. Para mapatunayan ko naman sa mga taga rito na tamang aking sinasabi sa kanila. Kung nakatakas ang babaeng yun, tiyak na hindi pa rin tayo matatahimik. Babalik at babalik pa rin ang mga yun para pagtangkaan ang buhay mo. Hindi ko na po papayagan na bumalik pa sila dito. Ako na maghahanap sa kanila. Pero paano mo gagawin yun? Hindi naman sila taga rito sa atin. Hindi natin alam kung saan sila nakatira. Yan po ang aking pag-iisipan. Dapat talagang malaman kung nasaan ang kuta ng babaeng yun. Ang alaga kong ibon nga pala. Bakit pa nawala sa aking isip? Pwede ko nga pala siyang utusan para hanapin ang babaeng yun. Nang sumipol si Tatay Romy, ay isang ibong itim na parang uwak ang biglang dumating. Bumapaw sa balikat niya at humuni yun. Merong ibinulong sa ibon si Tatay Romy at di nagtagal ay lumipad yun. Umikot muna sa paligid ng lugar namin bago yun lumipad palayo. Noon ko naisip na tama nga pala ang aking naririnig na ang bawat aswang ay merong natatanging alagang ibon na sing talino rin ang ibang hayop na nakakayang utusan. Lahat ng makikita ng mga mata ng ibon na yon ay makikita ko rin. Kaya hindi magtatagal ay malalaman din natin kung nasaan ang mga aswang na yon. Sana nga lang ay hindi nila mahalata na pinapahanap ko sila. Pumasok na muna tayo sa loob para makapagkape. Baka mamaya pa bumalik si Raymond. Sige po. Sandali lang. Nalaman nila na pinasusuntan ko sila. Kaya ang alaga kong ibon ay hinahabol ngayon ng mas malaking ibon kaysa sa kanya. Umanda ka, Aldrin. Pabalik na dito ang alaga ko. Nay! Pumasok na kayo sa loob ng bahay! Naku, talinti ka na. Meron pang nakita ang ibon kong habang pabalik dito. Umalis ka na, Aldrin. Puntahan mo si Sena. Delikado ang buhay niya. May aswang na umaaligid sa bahay nila. Ang mga walang hiya talaga na yon. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti sa akin. Idadamay nila ang mga taong malapit sa akin para masaktan ang kalooban ko. Lumakad ka na, anak. Mag-iingat ka. Kailangan ka ni Sheila ngayon. Kapag nakabalik na si Raymond, pasusundan kita. Pasensya ka na. Mahina pang aking katawan sa ngayon. Hindi kita masasamahan. Magpahinga na lang kayo, Tay. Ako nang bahala kay Sheila. Aalis na po ako. Paalis na sana ako nang dumating ang alagang ibon ni Tatay Romy. Duguan yun ang bumagsak sa kanyang harapan. Ang mahinang-mahina na. Nang tumingala ako, ay nakita ko ang isang malaking ibon na itim na mas malaki pa sa isang agila. Akmang sasalakayin kami gamit ang matatalas na kuko. Kaya agad ko siyang pinaputukan. Bigla siyang umiwas ng lipad para ilaga ng aking bala. Nagtago siya sa makapal na dahon ng malaking puno na malapit lang sa bahay ni Nanay Emma. Kaya pinapasok ko na sa loob ang aking mga magulang. Umalis ka na, Alden. Hinahadlingan ka ng ibon na yan para magawa ng kanyang amo ang gusto niyang gawin kay Sheila. Pero paano kayo, Tay? Tsak nasasalakayin kayo ng ibong to. Kaya kong ipagtanggol ang inay mo sa kanya. Ibon lang yan. Umalis ka na. Sige po. Aalis na ako. Lumabas na ako sa bakuran namin. Hindi pa ako nakakalayo ay narinig ko na ang malakas na sigaw ni Nanay Emma. Kaya nagmamadali akong bumalik. Tinadyakan ko ang pintuan ng bahay at nang makapasok ako ay nakita ko ang isang aswang na kinakalaban ng aking ama. Hinugot ko ang itak sa aking bewang dahil hindi ko magagamit sa pagkakataong ito ang mga baril. Nag-aalala ko na baka matamaan ng aking ama. Kaagad kong sinugod ang aswang at tinaga pero nakaiwas yun. Umatras ng bahagya kaya nakalapit ako kay Tatay Romy. Walang hiya ka talaga. Hinintay mo lang na makalayo ako. Saka ka sumalakay. Mabuti na lang at nakabalik ka agad ako. Iligtas mo ang lahat mo, Aldrin. Oo, Tay. Ako nang bala sa aswang na to. Mag-iingat ka, anak. Sinamantala mong mahina ang aking ama at walang kakayahang lumaban sa'yo. Ako ang harapin mo! Nang akmang susugod ang aswang ay inunahan ko na siya. Sumugod ako na nakaangat ang kaliwang kamay. Hawak ko ang itak. Inakala ng aswang na yun ang gagamitin ko sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang shotgun sa kanang kamay ko ang aking papaputukin.
Kaya pagdamba ng aswang sa akin, nasa ere na siya nang pinaputok ko ang shotgun. Tumama ang bala nun sa dibdib ng aswang at sa lakas ng pagbalandra nun ay tumagos yun sa dingding ng bahay at bumagsak sa labas. Kaagad ko yung sinundan. Pagapang siyang lumayo sa akin, pero muli ko siyang pinaputokan at sa pagkakataong yon, sa ulo na ang tama niya, kaya namatay siya. Aldrin! Ang itay mo! Tay! Kaya niyo pa ba? Dadalhin namin kayo sa ospital. Anak, si Sheila, kailangan mo siyang putahan. Tulungan mo siya bago mahuli ang lahat. Tay, malubhan ang kalagayan niyo pero ibang tao pa rin ang nasa isip niyo. Huwag niyo kami iiwan, Tay. Dadalhin namin kayo sa ospital. Basta mo ang aking pangkaya. Alam kong isang ama ay mamatay din ako sa kamay ng isang aswang. Kapayaran lang ito ng mga ginawa ko sa mga kalahi nila. Sayang, hindi tayo nakapagsama ng matagal na. Tay, hindi. Huwag mo kami iiwan, Tay. Kailangan ka pa namin ngayon. Ngayon pa lang tayo nagsisimula ng bagong buhay na magkakasama. Bakit kay lupit naman ang pagkakataon? Umalis ka na, Aldrin. Ako nang bahala sa itay mo. Kailangan ko kayong samahan dito. Kailangan ako ni Tay. Anak, alam kong masakit sa iyo ang pagkawala ng itay mo. Pero mas lalo kang masasaktan kapag isa pa sa mga mahal mo sa buhay ang nawala. Baka sa mga sandaling ito ay kung ano na ang nangyari kay Sheila. Oo nga pala. Si Sheila. Kailangan nga pala ako ni Sheila. Nay, iiwan ko na sa inyo ang isang itak na to. Proteksyonin niyo ang sarili niyo laban sa malaking ibon. Kailangan kong puntan si Sheila. Huwag na, anak. May buntot pagi dito na dating ginagamit ng iyong ama. Yun na lang ang gagamitin ko. Umalis ka na. Tulungan mo si Sheila. Nagmamadali nga ako umalis sa aming bahay. Walang tigil na pagtakbo ang ginawa ko dahil medyo malayo ang bahay ni na Sheila. Gabay ko ang liwanag ng buwan. Nang makarating ako sa bahay ni na Sheila, ay nakita ko naman na tahimik ang paligid. Isang beses pa akong umikot sa kanilang bahay. Wala naman akong nakita na kahit ano. Wala ring sinyalis na nanggulo doon ng aswang, kaya kinatok ko na ang pintuan ng bahay ni na Sheila. Sheila! Sheila! Nandiyan ka ba? Sheila! Oh, bakit parang natataranta ka? Hingal na hingal ka. Para may humahabol sa'yo. Ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Kung ganun ay mayroong mali dito. Ha? Sinalakay ng aswang ng aking ama. Ibig sabihin ay tama. Si Raymond ang susunod nilang sasalakayin para sa gayon ay wala nang tumulong sa akin sakaling balikan nila ako. Iniisa-isa nilang mahal ko sa buhay. Ang alam ko nandun pa siya kina Loretta. Tayo napuntahan na natin sila. Huwag ka nang sumama, delikado. Hindi mo na ako mapipigilan ngayong ginising mo na ako. Sasama ako sa'yo. Halika na! Nagmamadali nga kami ni Sheila na nagpunta sa bahay ni Loretta. Hindi naman yun masyadong malayo mula kay na Sheila, kaya agad kaming nakarating doon. Kung saan ay nakita ko agad si Raymond na nakikipag-away sa dalawang aswang. Sugatan na siya kaya nangihina na. Kaya nang lumapit ako sa kanila ay kaagad kong pinaputokan ng dalawang aswang. Dahil doon, nagulat ang mga yun at tumatras sa dilim. Nagkaroon ako ng pagkakataon makalapit kay Raymond. Raymond, malubhang mga sugat mo. Kaya mo pa ba? Malalakas ang mga aswang na to, kuya. Umalis na kayo dito. Isama mo na sina Loretta at Sheila. Sumama ka na sa amin. Hindi mo sila kakayanin mag-isa. Siya nga naman, Raymond. Halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay ni na Loretta. Oo nga. Sa bahay na lang namin. Tayo na. Sa palagay nyo ba? Makakabalik pa kayo sa loob ng bahay? Hindi na! Mamamatay kayo sa aming mga kamay! Talagang tuso kayo. Inisip ko na si Sheila ang sasalakayin nyo. Hindi pala, dahil ang kapatid ko ang talagang pakay nyo. Kung tuso ka,
ay mas tuso kami. Sinadya namin yon para malito ka at magkaroon kami ng pagkakataong salakayin ang kapatid mo. Ngayong wala na ang iyong ama at mawawala na rin ang kapatid mo. Wala nang tutulong sa iyo. Diyan kayo nagkakamali. Dahil kami ni Sheila ay mga anak ng manunugis ng aswang. Marunong din kami makipaglaban. May mga armas nga kami dito. Tama si Loretta. Handa kami tumulong kung kailangan. Ang mga itak na to, benditado rin. Kaya pag tinamaan kayo, tiyak na mamamatay kayo. Wala kayong silbi! Wala kayong magagawa laban sa amin! Kakainin namin kayong lahat! Umalis ka sa daanan namin! Ang bala ko ang kainin mo! Paulit-ulit kong pinaputokan ng mga aswang. Pero paulit-ulit lang din nilang iniiwasan ng aking mga bala. Ilang ulit ko pang kinalabit ang baril at hindi na yun pumutok. Kaya naman inakay ko na si Raymond. Tinulungan ako ni Loretta para tumakbo kami at makaalis sa lugar na yun. Pumasok kami sa kakahuyan. Dinig na dinig namin ang angil ng mga aswang. Parang natutuwa pa sila na pinabayaan lang kami na makalayo at makapasok sa kakahuyan. Tumakbo na kayo hanggang makakaya nyo! Dahil hindi na kayo sisikatan ng araw! Ngayong gabi, mamamatay kayong lahat! Ang kamatayan mo, hangal na pare, ang katuparan ng pangako ko sa aking kapatid na pinatay mo. Dalian mo na, Raymond. Kailangan na nating makalayo sa kanila. Hindi ko na kayang tumakbo pa, Kuya Aldrin. Mauna na kayong tumakas. Kung may natitira ka pang bala ay lagyan mo ang baril na yan para habang kinakalaban ko sila ay makakapaganda ka. Meron pa akong reserbang bala dito. Pero hindi ka namin maaaring iwanan. Sama-sama tayong aalis dito. Oo nga naman, Raymond. Huwag mo kong iiwanan. Ayoko pang mabiyula ng maaga. Hindi ako mamamatay. Masamang damo ako eh. Sige na, mauna na kayong tumakbo. Ako nang bahala dito. Kung ganun, sasamahan na lang kita dito. Kung nasan ka, nandun din ako. Kaya ko ring lumaban. Hindi ako natatakot sa kanila. Mahal mo nga ako. Sige, magsama tayo sa buhay at kamatayan. Aldrin, mangako ka sa akin kung mamamatay ako sa labang ito. Huwag mong pababayaan si Sheila, ha? Oo naman. Kaibigan ko yata kayong dalawa. At saka gusto ko pakasalan mo siya. Dahil kung hindi, babalikan kita kahit nasa kabilang mundo na ako. Mangako ka. Sige, pangako. Gagawin ko ang sinabi mo. Kahit saan kayo magtago ay makikita namin kayo! Hindi kayo makakatakas! Nagtago sa likuran ng malaking puno ng balete sina Loretta at Raymond. Sumiksik sila sa malalaking ugat nun. Dahil madilim ang gabi, ay hindi sila basta mapapansin doon. Umalis na kami ni Sheila. Habang tumatakbo kami, ay nilalagyan ko ng bala ang shotgun. Di naman nagtagal ay narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng ibon. Naalala ko na yun ang malaking ibon na sumalakay sa bahay ni Nanay Emma. Hindi nga kami makakatakas kung buhay yun. Dahil ang nakikita noon ay nakikita ng aswang. Kaya pinaputukan ko yun. At sa pagkakataong yun, hindi siya nakailag. Dahil eksaktong pagdapoy niya sa sanga ng puno, saka ko siya pinaputukan. Saglit naming binalikan si Raymond. Humanap kayo ng ibang mapagtataguan. Sa kung alam na ng aswang na yun ang lugar na yun, kumilos na kayo habang wala pa sila. Sige, Kuya. Mag-iingat kayo ni Sheila. Sige, gabayan tayong lahat ng Panginoong Diyos. Tayo na. Magpahabol tayo sa kanila para mailayo natin kay Raymond. Mag-iingat kayong dalawa, Sheila. Tapos na ba kayong magtago? Pwes, kami naman ang maghahanap sa inyo! Isa kang hangal! Kahit napatay mo na ang aming alagang ibon, mahahanap pa rin namin kayo! Madalas din ang pangamoy naming mga aswang! Dinig na dinig namin ang malakas na boses ng mga aswang. Kaya naman tuloy-tuloy kaming tumakbo para magpahabol sa kanila, para mailayo kay Raymond. Nagulat kami ni Sheila nang makitang nasa unahan na namin ang galit na aswang. Napakabilis niyang makarating doon para harangin kami. Napatigil kami sa pagtakbo. Humihingal na ako nang itutok sa aswang ang baril.
Sinabi ko na sa inyo. Hindi kayo makakalayo sa amin. Matalas ang aming pangamoy. Umanda ka. Mamamatay ka na! Palagay ko nga ay wala nang dahilan para tumakbo. Matatapos lang ang gulo na to kung mauubos ang pamilya niyo o ang pamilya ko. Itiyakin ko sa'yo na kapag napatay na kita, ay babalikan ko ang iyong ina at ang babaeng yan. Saka mo na sabihin yan kapag wala na ako. Humanda ka, Halimaw! Ang bihira! Napakabilis niyang kumilos! Hindi mo siya tinamaan! Tama nga ang sabi ni Raymond. Ibang klaseng aswang ang mga to. Ako ba ang hinahanap nyo? Nandito ako sa likuran ninyo! Nagulat ako nang marinig ang boses na yon. Napatingin ako kay Sheila. Matapos sabay kaming lumingon. Pero mabilis kaming bidira ng aswang. Tumama sa mukha ko ang malaki niyang kamay na merong matutulis na kuko. Ganon din ang nangyari kay Sheila. Halos sabay kaming bumagsak. Nabitawan ko ang shotgun. Kaya nang dambahin ako ng aswang ay nagpambuno na kami. Pinigilan ko ang kanyang ulo para hindi ako makagat ng matatalim niyang pangil. Kaya ang matutulis niyang kuko ay bumabaon sa aking mga kamay. Nung magkaroon ako ng pagkakataon, nahugot ko ang itak. Tinaga ko siya, pero mabilis na nakalayo sa akin. Kaya nakatayo ako. Ayos ka lang ba, Sheila? Oo, ayos na ako! Huwag mo ko isipin! Huwag kang kukura para mabantayan mo mga kilos niya! Tama siya. Lumaban ka hanggang makakaya mo. Mas gusto ko yan. Dudurugin muna kita bago kainin. Sheila! Alam mo na ang gagawin, ha? Sige! Laban na! Tapusin mo ang kayabangan ng kampo ng Diablo na yan! Nang muling sumalakay ang aswang, sinalubong ko siya. Gamit ang bendetadong itak, tinaga ko siya ng ilang ulit. Pero ilang ulit din niya nasalag. Nagulat ako nang buhatin ako ng aswang habang hawak niya ang kamay ko na may itak. Ibinalibag niya ako palayo sa kanya. Napasigaw ako sa sakit nang tumama ang aking katawan sa malaking puno na naroon. Namimilipit ako nang bumagsak sa lupa. Nang makita ko ang nabitawan kong itak, ginapang ko yun. Nang dadamputin ko na ang itak, ay tinapakan ng aswang ang aking kamay. Napasigaw ako sa sakit. Yun naman ang sinamantala ng Sheila. Binali niya ang aswang. Nasipol yun sa katawan. Duguan niyang bumagsak. At nang makatayo, ay hinarap si Sheila. Hangal kang babae ka! Traidor! Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong pananakit sa akin! Naging pabaya ka! Nakalimutan mo na nandito pa ako! Habang abala ka sa pagpapahirap kay Aldrin, nakuha kong baril at pinaputokan kita! Hindi pa ako tapos! Dudurugin kita ng bala ko! Hangal kang babae ka! Tatapusin kita! Lumayo ka sa kanya, Sheila! Dahil marami ng tama ng bala ng shotgun ng aswang, ay bumagal na ang kilos nun. Ganun pa man ay nagawa pa rin niyang makalapit kay Sheila at bumuon sa kanyang balikat at dibdib ang matalas na kuko ng aswang. Hilong bumagsak si Sheila. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para damputin ang benditadong itak. Tinaga ko sa leeg ang aswang. Nang humuwalay na ang ulo niya sa katawan, naglakad pa siya ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak. Noon ko nilapitan si Sheila. Wala na siyang malay ng mga pagkakataong yun. Agad ko siyang niyakap at napaiyak ako. Sheila, patawarin mo ko kung wala akong nagawa para proteksyonan ka. Pero sana naman ay lumaban ka. Huwag mo kong iwanin ngayon kasi kailangan kita, Sheila. Gumising ka. Sheila, gumising ka. Mahal kita. Talaga? Mahal mo ako? Narinig ko yun. Sheila, buhay ka. Akala ko ay patay ka na. Ang dami mong dugo sa dibdib. Akala ko ay nakuha ng aswang ang puso mo at namatay ka. Basta, wala nang bawian ha. Sinabi mo na kailangan mo ko at mahal mo ko. Oo na. Totoo ang lahat ng narinig mo. Salamat, Aldrin. Dinidig ng Diyos ang aking mga panalangin. Ang saya ko ngayon tapos na ang problema natin.
Hindi pa tapos. May isa pang aswang. Kailangan nating balikan si Raymond. Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Binalikan nga namin si Raymond at Loretta. Pagdating namin doon, ay marami ng mga taong baryo. Nakita ko na sugatan din si Loretta. Inaalalayan siya ni Raymond. Nang patingin ako sa lupa, nakita kong nakahandusay na rin doon ang aswang na si Aling Mona. Hindi na siya nakatakas sa mga taong baryo. Loretta, Raymond, mabuti naman at ligtas kayo. Oo, Kuya Aldrin. Nakaligtas kami sa tulong ng mga taong baryo. Nakasama ng sakristan mong si Totoy. Si Totoy ba? Ako nga po, Father Aldrin. Di ba kalapit bahay lang namin sina Ate Loretta? Nang nasilip namin ni Itay na nagkakagulo na at hinabol kayo ng aswang, tumawag na kami ng tulong. Maraming salamat, Totoy. Dahil sa iyong ginawa ay nakaligtas kami. At napigilan natin ang mga salot na gumagala dito sa ating lugar. Siya nga pala, Kuya Aldrin. Totoo bang wala nang Itay? Oo. Sila ang unang sinalaki ng aswang. Nakasama ng mga to. Mahina na si Itay kaya wala siyang naging laban sa kanya. Kagaya ng hiling ni Itay na kapag siya'y namatay ay basbasan ko siya. Kaya sa huling pagkakataon ay isinuot ko ang aking abito nang ihatid siya sa huling hantungan. Binasbasan ko siya at ipinalangin na tanggapin ang buong may kapal ang kanyang kaluluwa. Makalipas nun ay nagbitaw ako sa pagiging pare para maging ordinaryong tao. Binalikan ko si Sheila para yayaing pakasalan ako. Totoo bang narinig ko? Niyayaya mo ako magpakasal tayo? Oo. Kasi nagbitiw na ako sa pagiging pare. Nabihira na kasi ng dugo ang aking mga kamay. Umutang na rin ako ng buhay. Makakapagpatuloy naman ako maglingkod sa Diyos sa ibang paraan. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Alam mo naman na nung pamahal na kita. Ganun naman pala eh. Mamamanhikan na kami sa inyo. Ang saya niyo ah. Ibig bang sabihin yan kayo na ding dalawa? Oo, Loretta. Hindi na siya pare ngayon. Mabuti naman kung ganon. Kaya lang meron pa tayong problema. Nakagat at nakalmot din kayo ng mga aswang, di ba? Oo nga eh. Parang humalo sa dugo natin ang mga kamandag nila. Yan nga din ang isa pang dahilan kaya nagbitiw ako sa pagiging pare. Hanapin natin ang lunas sa problemang to. Doon sa sinasabi ni Itay na albularyo, doon tayo pumunta at magpagamot. Matutulungan niya tayo. Kilala din niya ako. Pinuntahan nga namin ang kakilalang manggagamot ni Raymond, Madam Venus, at tinulungan naman niya kami. Mahaba ang naging proseso ng gamutan. 2 linggo kaming namalagi sa bahay niya hanggang sa gumaling kaming 4. Kaya nang magpakasal kami, ay kinuha namin ninong ang manggagamot na yon. Naging masaya kami ni Sheila at ipinagpatuloy namin ang paggawa ng mabuti. Naging manunugis kami ng aswang. At yun po ang aking naging buhay at pag-ibig, Madam Venus. Sana po ay mapili niyo ang aking karanasan para ilabas ang inyong serye. More power and God bless. At sa mga giliw naming tagapakinig ng seryeng ito, kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, maaari lamang mag-iwan ng komento sa kwentong ito. Salamat.